I'm Lilibet Estrella. Actually, ang tawag niyo sa akin is Mommy Ibe. And ang daughter ko is Andrea Estrella. Tawag nila is Iya. Totally blind yung aking anak na si Andrea. Ako ay solo parent. So, since maliit pa si Andrea, full-time ako. So, hindi ko na na-experience mag-work. Kasi hands-on talaga ako. Kasi wala akong maasahan para mag-alaga sa kanya, maiwanan sa kanya. Siguro naiwanan ko siya sandali lang, pero bumabalik ako kagad. Marami akong nanineglect ng mga gusto kong puntahan or mga invitations kasi hindi ako makaalis nang hindi siya kasama. First na naramdaman ko, wala kasi gusto kong palakasin yung loob ko. Hindi naman ako nagpe-pretend na kaya ko, kaya lang ayoko maapektuhan. Actually, yung eldest sister ko, ang first na kinabahan, hindi ako. So, sabi niya, bakit hindi siya tumitingin? 2.5 months siya, hindi pa siya tumitingin. Tawa lang siya ng tawa. Dinala ko siya sa ophthalmologist. Ganun ang naging result na maraming hindi na-develop na optic nerve fibers. Possible na talagang hindi na siya makakakita. Sa grade school siya, mahilig siya magbasa ng mga articles. One time, accidentally nabasa niya yung article ng isang sprinter sa ibang bansa na polio, na hindi natigil yung ambition niya na maging sprinter. So doon nagkaroon ng encouragement sa sarili niya. Mami, gusto ko rin tumakbo. Takbo lang, sabi niya, takbo. So hindi pa niya alam yung talagang word na sprinter o runner. So, nung first time yung tumakbo, habang tumatakbo siya, kinakabahan ako. Kasi hindi pa siya nakatakbo. Ang longest na run lang niya, ang natatandaan ko is 100 meters. Tapos, pinatakbo siya ng 6.6 kilometers. So, kinabahan ako. Baka anong mangyari sa kanya. Then, after nung race, parang wala lang. Tuwan-tuwa pa siya. Ako, kasi hindi naman ako athlete, so alam ko, pag bigla kang tumakbo nang wala kang preparation or training, parang nakakapagod yun. So inisip ko, baka ganun din siya. So ang ginawa ko, sige, training ka dyan. So nag-produce kami ng mga kailangan ko nasa bahay lang, yung mga dumbbells, yung equipment, kettlebells, bars, para makabitin siya, kasi kailangan din yun, hindi lang lower and upper ang preparation eh. Every time na magkakaroon ng race, especially events, kailangan niya mag-prepare, hindi pwede yung 1 week lang. So at least kahit kami nasa bahay, hindi ba kami magkalabas, pandemic, so sa loob ng bahay, tumatakbo siya, nag-running siya, nagja-jogging siya with resistance band dito na pinupull niya yung kikipaghilaan siya sa band. Kung siya nakita ko nahihirapan, alam niya kinana ko siya, hindi siya basta-basta aray, mami, masakit, suko na ako. Sinasabi niya yun one time, kaya lang, siguro sabi niya kasi, pagod siya, sa takbo, nahihirapan siya, but then, dire-diretso pa din siya. Kung ano yung gusto ng anak ko, okay, sige, go, kahit financially na magkaka-problem kami. Siyempre, kung ano yung gusto ng anak mo, since siya ay PWD, yun ang gusto niya, siguro doon siya mag-grow. So, doon ako sumusuporta sa kanya. Pinapakita ko sa kanya, strong ako. Kahit alam kong mahirap yan or mabigat yan, pinapakita kong hindi ako nahihirapan. Kahit alam niyang may nararamdaman akong sakit, alam ko kaya ni mami. Alam ko, ganun siya eh. Hindi siya nagwo-worry sa akin. Napakasaya para sa akin nung nagkaroon ako ng Iya. Sobrang saya. Ako yung eyes and paa niya. Hindi ko masabi sa kanya na bibigay ko yung buhay ko. Happy na ako na nandyan siya, na healthy siya. Okay na ako doon, kahit anong pagdaan akong hirap. Number 1, acceptance. Kasi doon lumuwag yung loob ko, yung nararamdaman ko, doon ako naging matatag. Na-accept ko kung ano yung disability niya. Kahit sino, kaya kong mag-share ng mga pinagdaanan ko. Lalo na ako, solo parent ako. Sobrang talaga yung pinagdaanan ko. Si Iya, pinagdaanan din niya sa akin. Actually, pag minsan nagpo-commute kami, go lang. Pinapatayo ko siya sa bus, lahat.
nag-travel kami mula end to end ng EDSA, nakatayo siya kasi gusto ko ma-experience niya. Kasi mag-isa lang siya, mag-isa lang ako. Paano kung dumating yung time na hindi ako makalabas, pwede ko siya ihabilin sa ibang tao. Kaya niya mag-commute, kaya niyang mag-isa, no, sumama. So, yung mga parents naman na may anak na kagaya ka ni Andrea, number one, kasi kailangan hands-on ka eh. Nakita ko nung hands-on ako, hindi ako nagka-problema. Ayaw mo maging kawawa yan, suportahan mo. Hindi man bagay na material o mamahaling bagay para maging mas suportahan siya. Hindi yun eh. Love lang, okay na eh. Thankful ako kasi masipag siya mag-aral. Gusto niya makagraduate. So, magka-graduate daw mo siya bago magtrabaho. Tapos, tutulungan daw niya ako. Tapos, sabi pa niya, nung elementary siya, Mami, ibibili kita ng lotion pag nagkatrabaho ako ha, para hindi ka tumanda. Kasi yung ibang old, yung ano niya, nahahawakan niya, kumukulubot na, yun ang alam niya sign ng matanda na. Nag-aaral siyang mabuti. Kasi sa kanya yun eh, wala man ako sa mundo. Diba? Kasi siyempre, hindi naman lahat willing tumulong yung family kasi may kanya-kanyang family eh. Pero thankful din ako kasi nandiyan yung family ko. Love na love siya.